Oh, hindi, yung calibration, kahit na i-calibrate mo, kahit gaano kagaling si Chip, hindi mo mawala yung usok sa dipstick. Di ba? Kahit na anong ganda ng... Kung sira ang piston ring, wala ka nang magawa. Wala ka nang magagawa. Kahit i-calibrate, palitan mo pa ng mga bagong nozzle yan. Di ba? Ngayon, tignan natin, wala na yung usok dito. Normal na normal lang. Oh. 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 Diba? Ano yan eh, nandudura yan. Oo. Sobrang lakas. Nandudura ng langis. No, sobra talaga. Sige, kuya, pakipatay mo nga muna para maganda usapan natin. Okay. Oh. So, kanina, ano usok nito kanina? Hindi usok, kasama langis. Kasama langis. Dumudura ng langis. So, yung bang pagkaka-tune up nito, ano ba yun? Yung may dahilan ba yun? Hindi, yung pagkaka-tune up, pumino andar. Pumino andar. Kanina, magulo andar eh. Oo. Pero yung pagkaka-change oil niya, nawala usok. Eh, hindi. Yung ginawa mo, yung injector, Ay, injector, pumino andar. mawawala din ang Pumantay. usok noon pag ganon? Hindi rin, kasi... Pero kung sobra-sobra, pwedeng umusok, pero hindi yun ganun kalakas. Eh, ba't ito? Ang init-init na, nawala usok. Oh, Ano bang nawala. ginawa mo dito? May magic yung langis. Totoo pala. Ano ba yung langis na yan? Yung langis yung... O yan, Yan yung langis ng modelo ngayon, kung ano yung mga improvements. Kanina po hindi ako makangiti kasi sa laki ng gagastusin ko sa makina, Overall. akala ko blow by na. Yun ho pala, langis lang yung problema. Langis lang. Hindi, pala. umaga pa lang, kinukulit na ako na presyohan ko daw ang overall Oo, eh. kasi talaga. Kaya nga, ako ka rin, kahatol ko dyan kanina, overall na eh. Oh, eh, anong nangyari? Bakit nagkaganon? Malupit talaga yung Nasaan ba yung langis? modelong Ito, Ito wala na to Dahil dito sa langis na to, Oo. grabe yung pinagbago ng sasakyan ko. Nakangiti na ho ako ngayon. Baka naman ini-endorse mo lang yan. Hindi ko sa ini-endorse kasi talaga masakit sa gastos eh. Malaki yung gagastusin ko sa Malaki. overhaul eh. Eh ngayon boss, ewan ko kung ano inihalo. Change oil lang pala katapat. Change oil lang pala yung katapat, napangiti na ako eh. Para sa modelong sasakyan nga yan eh. Oo. Pwede rin pala sa old model. Kaya bumili ba ako ng gusto chip? Talaga napangiti ako. Napaligaya niyo ako ng gusto. Wala na Nabawasan usok. yung gastos. Sige, Chip. Tambucho na wala usok. O Chip, nakita mo yung nangyari dun sa crosswind, nawala yung usok, nawala yung blow-by. Oo nga, oo. Akala natin overhaul na Yung pala, pwede pa palang makuha sa langis, ano? sa change oil. Change oil lang, ano? Ayun. Eh Chip, tanong ko sa'yo, naku, napakaraming namumroblema dito sa kung kailan daw ba sila dapat mag-change oil. Oo. Di ba? Meron naman na pagkagalante, amiyat mo yan, nag-change oil, makapunta lang dito. Oo. Kung ikaw yung bumili ng bagong sasakyan, kailan ka ba talaga dapat mag-change oil? Kasi ang regular na change oil ay mga 500 kilometers. Ay, 5,000. 5,000. Oo. Huwag mo nang Oo. baguhin yun. Hindi, general rule sa Toyota, halimbawa, ito, meron tayong ano ng Toyota rito. Oo, Ayan, Toyota, oo. Okay. General rule kasi, sa manual mo talaga titignan. Oo. Tapos dun sa manual nila, pagbili mo, yung first 1,000 kilometers, babalik ka sa kanila para check upin nila yon. Oo. Oo. Kasi under warranty ka pa eh. Under warranty. Tapos sasabihan ka nila, pagdating ng 5,000 kilometers, Change oil. change oil ka na. Pero talaga dito sa ano na to, sa manual na to, 6,000 kilometers. 6,000 yung nakalagay Or dyan. 3,000 miles. Yun yung ano nila. Magpapalit ka ng langis. Kasi under warranty ka. Tapos yung viscosity nung langis na ilalagay mo, fully synthetic talaga. Fully synthetic. Yung 5W30. Talaga nakalagay dito. 5W30, yung viscosity. Sa ano yan, rekomendado ng Toyota yan. Oo, ng Toyota. Chip, paano kung hindi ka sumunod? Hindi ka na nagpa-change oil sa kanila. Sa iba ka na nagpa-change oil. Oo. Ikaw na, anong mangyayari sa warranty mo? Mabubrok yung ano, mawawalan na yung warranty mo, aalisin nila. Oo. Kailangan sila ang mag-change oil kasi. 3 years or 100,000 kilometers. Diba? Bakit ganun sila kasigur? Kung sino mauna ron. Bakit ganun sila kasigurista? Bakit 3 years lang at 100,000 kilometers? Hindi, para matapos na agad. Hindi, meron kasi akong tanong dun eh. Pinipilit kong ikambyo eh. Kasi
meron po kasi talagang oil, yung oil dilution. Di ba? Humahalo yung fuel. Unidentified flag. Meron talagang humahalong fuel doon sa langis. Kasi nga, hindi maiwasan yun. Meron talaga. Meron talaga. May humahalo. Yung oil dilution. Meron akong tanong kasi... baka mahirap na naman yan. Yung madali lang na tanong. Hindi, sa totoo lang, ang hirap ikambyo eh. Tulad niyan, pinag-usapan natin, kailan ka dapat mag-change oil, sundan natin, general rules, sumunod tayo sa libro. Sa libro. Kung ano yung gumawa, kung Honda, kung Toyota, or Isuzu, sunod tayo sa libro. Okay, kaso kaya ka lang naman susunod sa libro, tayo nakagawian na natin dahil naka-warranty ka pa. O pagkatapos ng warranty mo, ikaw na yung masusunod. Kung kung kailan mo gustong mag-change oil at kung ano yung langis na ilalagay mo. Di ba, Chief? Ngayon, meron akong tanong. Ang hirap itanong kasi para bang hindi kasi ito sinasabi ng mga manufacturer na meron talagang fuel, oil dilution, na merong hahalo na gasolina or diesel sa yung langis na pwedeng humalo. Sa langis. Habang ginagamit mo sa sakyan mo. Chief, ipakipaliwanag mo nga sa akin yung humahalo na yan. Bakit ba merong humahalo? Hindi mo naman maiwasan yung excess, yung sobrang gasolina na pumapasok o diesel. Lalo na kung may diferensya injector mo, masyadong malakas ang buga, lumalakpas. O kahit na hindi na, yun na lang bago, meron pa rin. Meron pa rin. Hindi, yung things of the past, yung mga nangyari noon, yung mga karburador noon, mas malaki yun. Ngayon, yung excess gasoline na yun, yun yung hahalo sa, uhugasan niya yung cylinder wall. Yung cylinder wall. Ngayon, mawawala yung langis. Okay. Mapapalitan ng gasolina o kung diesel man yung gamit mo. So, yun ang mga kasira ng cylinder liner. So, ano daw yun permitted pa raw yun Parang yung 2.4% kaunti lang yun Hindi naman daw talaga... Pero meron. Lalo na kung mabagal ang under mo, yung naka-idle lang. Naka-idle ka, Ayan nga, sige nga, pakipaliwanag mo nga yan. Hindi kasi sa idle, atrasado ang timing Hindi naman po pwedeng advance ang timing mo sa idle. Kaya nga, naglagay ang manufacturer lahat ng makina, merong advance Automatic advancer, merong kung ano-anong klaseng ginamit nila, may vacuum advancer, kung ano-ano pa. Iyon kasi, pag mataas na yung RPM mo, revolution per minute mo, advance na yung timing. Tsaka yung sobrang bilis ng higop at taas ng piston. Kunti na lang nakukuha mo, tapos advance ang timing. So, ibig mo sabihin, yung nakaminor, hindi yan advisable na palagi mo pinagtatagal nakaminor ang sasakyan mo? Kasi mas kung kung pagkaanuhan mo sa titimbangin mo, mas malakas yan sa gasolina. Mas malakas? Kasi pulang higop ng tapos late ang fire. So, ibig sabihin, hindi na siya nasusunog ng maayos, pumupunta na siya dun sa baba. Dumadaan siya dun sa cylinder wall. Umahalo siya sa sa mixture ng gasolina at sa langis. Pupunta nga siya rin sa wall Kaya pala minsan, nakaminor ka, ang lakas mo sa gasolina, ang lakas mo sa diesel, kasi hindi nasusunog yung fuel na yan, bumababa doon sa langis. Sumasama sa langis. Kaya yung langis mo ngayon, lumalabnaw. So, hindi talaga advisable yun. Yung mga naka-aircon, naka-minor, naghihintay ng mga nilang namili mo. Dyan muna kayo, dito lang ako sa aircon. Kaya pala ganun. Pag naka-idle ka, mas malakas ka sa gasolina. Pero ang nakakatakot doon, kung diesel ang gamit mo, yung diesel, hahalo lang sa langis, hindi masyadong delikado. Kasi yung diesel, konting difference na lang, langis na yun. Pero kung di gasolina yung sasakyan mo at humalo sa langis, malagnaw na masyado yung langis mo. Lumalabnaw yung langis mo. Hindi na tama yung kanyang reaction. So iyon yung tinatawag na oil dilution. Nag-dilute yung oil mo. Nag-mix siya. Pero ang epekto niyan, Chip,
meron akong nakitang vlog, ang epekto niyan, meron siyang Ford EcoBoost. Ang ginawa niya, dahil nga sa napapansin niya, nadadagdagan yung langis niya. Dumadami. So ang ginawa niya, nag-change oil siya at yung pinagpalitan niya ng langis, pinadala niya sa laboratory, sa chemical laboratory. Tapos nakita doon na yung viscosity ng langis niya, 5W30, naging 5W20 na lang. Nabawasan yung viscosity. So ang ginawa niya, ginamit niya ulit ng 6,000 miles, nag-change oil ulit siya, pina-review niya ulit, pinatest niya yung kanyang langis, ganun na naman. 5W20 na naman. So yung pangatlong try, ganun din. So ang ginawa niya, nagpalit siya ng mas mataas na viscosity ng langis. Ginawa niyang 5W40. Yung kanyang ginagamit. Pagkabang tumatagal, nung pumupunta siya sa tama. Pumupunta siya sa tama. Pero ang epekto nun, yung gasolina niya, umahalo sa langis. Yun lang, ang ginawa niya, prevention, para hindi lumabnaw yung langis niya at hindi madamage yung mga metal. Pero sa tingin mo ba, hindi madadamage yung katagalan? Hindi, pag tinagalan mo, hindi siyempre madadamage at madadamage. Madadamage yun. Kaya ngayon, ang tanong ko kanina, kailan ka ba dapat mag-change oil? Di ba? Ang sabi sa ibang bansa, 15,000 miles. Paano kung meron kang oil dilution? Na humahalo na yung gasolina mo sa langis? Magche-change oil ka ba ng 15,000 miles? Hindi pwede. Talagang hanggang 5,000 kilometers lang ako. Oo, di ba? Kasi po, may mga nagme-message po kasi na ito daw bang langis na to, kailangan daw long mileage sa 10,000 kilometers or 20,000 kilometers or 1 year. Hindi ko po sinasagot ng ganun. Kasi nga po, given po yung mga sasakyan natin, mga luma na. Kung yung bago nga, may halo Nahaluan. Yung kayang luma pa yung sasakyan mo, mas malaki yung halo nun. Di ba yun nga yung epekto ng blow-by, di ba? Oo, kaya nagkakaroon ng blow-by. Saka yung mga malalakas sa gasolina, napansin yung malakas sa gasolina, sana pupunta yung gasolina. Sana pupunta, nakaminor ka lang. Ando doon yun, sumasama sa langis yun. Sumasama sa langis. Nauhugasan niya yung cylinder wall, yun ang nag-uumpisang magkaroon tayong blow-by. Yun nga meron kasing may nag-message pa sa amin, nako, sinasabi nyo lang yan para mabenta nyo yung langis nyo, ang mahal-mahal naman, tapos 3 months, 4 months lang, pinapa-change oil nyo na. Hindi namin sinasabing i-change oil nyo. Ngayon, ang sinasabi namin sa inyo, kung yun ngang mga bagong sasakyan, mayroong tinatawag na oil dilution, what more yung luma. So, merong brand ng sasakyan, cheap, sikat na sikat, nagkaroon ng problema. Diba? Hindi na natin babanggitin. Pero ang babanggitin namin, ito babanggitin namin. Sabi nga ni Chip kanina, yung mga decarburador, things of the past yan, merong oil dilution, merong blow-by, humahalo yung diesel sa langis, humahalo yung gasolina sa langis. Pero maniniwala ba kayo na ngayon merong nangyaring ganyan? Meron pa rin. Kahit na high-tech na tayo, meron pa rin. Hindi naman maalis merong tinatawag chip na na LSPI. Low Speed Pre-ignition. Pre-ignition. Low speed pre-ignition. Pero sinabi mo na nga yan kanina na kapag ka naka-low speed ka, mas marami talaga yung magiging full compression. So yung low speed pre-ignition, kaso nangyari ulit ngayon, mas matindi. Mas matindi yung balik. Fuel injector na yan. Kasi mga kapatid, gusto nilang makatipid tayo sa gasolina, at gusto rin nilang hindi tayong maglabas ng lason. So, ang ginawa nila, Chip, nag-downsizing sila ng mga makina. So, yung downsizing, pinaliit nila yung makina, pero powerful. Paano yun? Labas ngayon dati, ganito kalaki piston. Pinaliit nila yung makina, lumiit ang piston. Yung iba nga, pinalakas ang kompresyon. Pinalakas ang kompresyon. Tapos, yung dating 4-cylinder, ginawa pang 3-cylinder. Bakit? Paano lalakas ang kukuha ng lakas yun? Di sa kompresyon, tsaka sa lalagyan ng turbo. Nilagyan ng turbo. Lalong lumakas ang kompresyon. At karamihan po yan mga kapatid sa gasolina. Yung tinatawag na TGDI. Turbocharged Gasoline Direct Injection.
Oo, yung mga direct injection na ngayon na mga ano. Oo, na pinaliit. Meron ang Honda, meron ang Ford, meron ng Hyundai, meron ng Kia. Kasi maliliit eh. Yung 2.5 nila, parang katapat na 3.0 eh, no? Sa sobrang ganun lakas. kalalakas. Eh kaso Chip, nagkaroon sila ng malaking problema dun Oo, nagkaroon ng excess gasoline, sobrang lakas ng turbo, sobrang lakas ng bigay ng gasolina. Ng gasolina kasi direct injection eh. Oo, kasi hindi naman nila pwedeng hinaan yun eh. Yun ang talagang kailangan nila para umandar ng maayos yun eh. High performance yun eh. Oo. So talagang malakas yung buga ng injector nun. Siyempre, hindi po pwedeng mahina. Walang kwenta yung improvement mo. Kung mabilis, kung malayo ang tinatravel mo, walang problema. Oo. Kaso nagkaroon sila ng problema dun sa low speed ignition. Ang sabi nga nila, uncontrollable daw yun. At phenomenon. Pag sinabi kasing phenomenon, hindi nila makontrol talaga. Hindi nila makontrol. Yung rare, hindi nila alam kung paano gagawin dun. Kasi nga, Chip, bubuga ng malakas yung injector, tapos ang mangyayari, parang huhugasan ito yung cylinder liner, yung cylinder wall. Pagbaba ng piston para doon sa suction, ihigop yun. Ihigupin pa niya yung binibigay ng turbo, so napakalakas na pressure. Tapos, ang mangyayari, bago siya umakyat, nauunang magbugang dahil may naiiwan yata. May naiiwan pang fuel eh, yung sa stroke meron pa yun, may fuel pa yun. Meron pang second fire. Pag naiwan yung fuel, sabi doon, pagbuga niya ulit, parang binubugahan niya yung cylinder wall, yung honing ng gasolina, nawawala yung lubrication. So pag nawala yung lubrication, para kasing hinugasan mo yung liner. Hinugasan mo yung liner. Ngayon, dahil nga sa sobrang lakas ng fuel, nagdodoble ngayon yung putok. Yung pre-ignition, tapos puputok pa ng isa. Yun yung talagang hinihingi na nila. Napakalakas, kayang sirain yung piston. Kaya nga sabi nila, catastrophic. Ganun katindi. Talagang kayang wasakin yung makina. Paano nila na-solve? Nung una nga, sabi nila, uncontrollable. Tapos ang ginawa nga nila, yung mga manufacturer ng ano na yan, ng mga makina na yan, saka yung mga gumagawa ng langis, nag-meeting sila. Sila nagsama. Sila nagsama kasi uncontrollable na eh. So parang ang way nila ano bang pwedeng gawin? Di ba? Kasi yung isang magandang brand nagka-problema dyan. Hindi rin niya makontrol. Hindi rin niya makontrol. Ba't sumasama yung gasolina sa langis? Meron silang ginawang paraan. Yung magagandang langis, nasa polysynthetic lang po yan. Nasa full synthetic na langis. So, ang naging ring napagkasundo nila, yung langis ang baguhin. Para makontrol nila yung nahuhugasang liner. Yung langis ngayon, nagkagumawa sila ng kakapit sa liner na hindi basta-basta mawawa. GF6. Kaya ngayon, kung halimbawa, meron kayong mga TGDI na sasakyan. TGDI, Ford, yan nga, yung mga sinabi namin sa inyo, Honda, TGDI yan, yung kanilang Civic, saka yung kanilang CRV, TGDI yan. Kailangan nyo yung langis na may GF6 at full synthetic. Full synthetic na. Ngayon, yun yung naging way para talagang mabawasan or mawala yung sinasabi nilang uncontrollable na misfire na yan. Low speed pre-ignition. Andar, hinto. Hindi mo na maiwasan yung traffic eh. Kasi traffic. So ngayon, kapag ka ganun ang sitwasyon ng sasakyan mo at naka-TGDI ka, pwede ka talaga magka-problema kung hindi ka gagamit ng langis na may GF6. Yun yung in-improve nila para doon. Para doon. Ngayon, kapag ka ganun ng problema, nasa minor ka, malakas ka sa gasolina, malakas ka sa diesel kasi hindi siya unburned fuel yun unburned fuel. Tsaka, hindi siya nasusunog. Pati timing mo late. So dahil sa unburned fuel siya, hindi siya nasunog, bababa yun sa baba. Punta yun sa langis. Dadaan yun. So habang nagaganyanan naman yung piston ring mo, dahil lulusot. Ang matindi doon, tumatabang yung langis mo. Tapos nagkikiskisan yun. So lalong lalakas ang blow-by mo. So pwede rin siya sa
Old engine, Old engine na pwede pa rin. siguro kung mahina-hina pa yung blow-by mo, makakatulong. Oo. Kasi pwede kasing ang nagkokos ng blow-by mo, ayun yung fuel, yung diesel na nahuhulog doon sa ano. Tapos ma-atrasado ka pa mag-change oil. Oo, atrasado ka pang mag-change oil. Dahil hindi na maganda yung buga ng mga injector mo. O si Chip din ang bahala doon, ha? Yung injector mo, sobra na buga. O, sobra buga ng injector. May mga tulo-tulo pa yun. O, anong ginagawa mo doon? Ay, kakalibrate Ay, kakalibrate yun. O, sobra na buga ng mga injector mo. Tapos, hindi siya masusunog, kaya ang tawag doon, unburned fuel. Saan pupunta yun? Dito sa ilalim. So, mga kapatid, itong tinakel namin sa inyo, nagulat lang din kasi kami na medyo naiiwan na pala tayo. Kasi po, 'di ba, Chip, change oil. Parang regular routine, PMS, change oil. Sige nga, explain mo nga yung mga regular na routine. Meron palang mas maganda pa. Na hindi lang basta change oil na mga langis natin. Meron palang magagandang langis. So anyway, mga kapatid, itong pinag-aralan natin ngayon, in-apply lang namin ni Chip kasi ang unang tanong namin, yung bang polysynthetic, pwede bang gamitin sa lumang sasakyan? Pwede. So ngayon, ano conclusion mo? Ito polysynthetic, ginamit natin dun sa may blow-by. Ano nangyari? Ay di mag-synthetic na tayo. Maganda naman ang resulta. Yung polysynthetic ginamit doon sa lumang sasakyan. 2002 model na Isuzu Crosswind blow-by. Ginamit tong polysynthetic blow-by yun. Naku, napakaganda ng epekto. Hindi, isama mo dito yung yung video. Di ba na-videoan natin? Isama nga hindi, nasa umpisa na to. Nilagay ko dun sa umpisa. Nilagay mo. Pero meron din kapiraso yon yung kasama na ako tayong tatlo. Ito ilalagay ko sa dulo. So ito, panoorin nyo kung paano tuwan-tuwa yung may-ari nung sasakyan na yon nang lagyan namin nung langis na to. Taga Cavite yata yun. Taga Indang, Cavite. Pinasya lang kami rito, dinalang kami ng masarap na kape. Puro kape. Puro kape ang dinala sa amin. Pero tuwan-tuwa siya, mga kapatid. Tuwan-tuwa naman siya. Sana kung totoo, itong langis na to, dahil nasubukan namin sa dalawang pagkakataon doon sa Pajero doon, subukan nyo rin. Subukan nyo rin. Hindi siya ganun kamahal. Nako, maniwala kayo. Na bilib din kami ni Chip kanina. Sa tagal namin na nagtatrabaho sa ganito. Nahatulan ko na nga kanina yun. Overhaul na yan. Overhaul na yun, sabi niya. Tapos tinawagan ako ni Emily, Kuya, sabi ni Chip, hindi pwede. Sabi ko, kasi, paano yung mga sira sa labas? Paano kung sira yung alternator, sira yung ganito, ganyan? Wag muna kayo magpresyo. Sabi ko, tignan ko muna, pa-check mo muna kay Chip yan, lahat ng mga sira niyan. Saka ka magpe-presyo. Tapos change oil lang pala. Tapos change oil lang. Siyempre, yung nagpaganda ng andar niya, yung calibration. Nozzle niya kasi sa stock up. Ngayon, gumanda yung andar, pumino. Ang nakakapagtaka, ba't nawala yung blow-by? Yung blow-by? Ba't nawala sa dipstick? Hindi ba? Ba't nawala sa dipstick? Wala. Kahit sa dipstick, wala na. Kahit sa walang blow-by. Walang blow-by. Binidyohan natin, pinakita namin. So mga kapatid, ito. Ngayon lang namin, maraming nakikita sa social media, naglalagay ng mga kung ano-anong additives. Business nila yan eh. Di ba? Ito, di ko naman to business eh. Di ba? Si Repsol, sponsored ako. So kung ano man yung Repsol ko dito, bayad po nila sa akin yan. Di ba? Binabayaran nila ako dito, pero nagulat po talaga kami. Maganda. Maganda po talaga. So itry nyo. So yun, i-recap ko lang. Kailan ka dapat mag-change oil? Kung bago, sundin mo ang manufacturer sa recommendation dahil bago ka, under warranty ka. Ngayon, kung hindi ka na under warranty, choice mo yan. Kotse mo yan. Kotse mo yan, sasakyan mo yan. Pero abangan nyo po yung mga vlog namin. Maintenance nyo na rin yun. Kami ni Chip, nagre-research kami. Para sa inyo. Para sa inyo. Hindi para magastosan kayo ng malaki. Biro nyo, kung makakatulong sa inyo to, magkano lang to. So every change oil nyo, yan na yun. Kung mga ganyan na blow-by, talagang kung malaki maitutulong ito, nako mga kapatid, isang milagro to. Kung malaki maitutulong yan, dapat gagastos na ng 70,000 to biro nyo, dahil lang dito sa langis na to. Ayan. Sana nga, dire-diretso na. Wala nang usok, di ba? Isang oras natin pinaandar. Wala nang usok. Almost 1 hour, hindi nagbabago yun. Hindi paano yan? Wala na. Paano yan?
Di masaya po tayo lahat. Taga-Indang Cavite ka ba? Opo, Cavite pa. Sayang kung na-diskartehan natin to, Indang Cavite, di nababalik ito eh. Tama. Layo eh. Di ba? Pwede naman diskartehan to eh, no? Pero napasaya ako ni Chip. Sobrang ligaya ko ngayon. Ayan ha. Nabawasan yung gastos. Basta yung kape namin ha. Ay, no problem, boss. Dadalhan ko kayo. Ayan mga kapatid, isang maligayang customer na naman, napaligayan ni Repsol. Satisfied. Oh. Satisfied. Bilib din ho talaga kami dito sa langis na to, kaya sana marami pang matulungan kasi hindi naman ganun kamahal. Kaya nire-recommenda namin. Oo. Kaya nire-recommenda. Walang magic dito, sinalinan lang ng langis, sinesol, sinalinan ng bagong langis. So ayan na ang improvement. Tapos siyempre, Palit filter ka rin. oo, hindi, saka ito yung ano eh. Ito yung mentor eh. Ayan na yun. Magic hands. Ayaw niya kino-close up. Mahina naman boses eh. Okay naman. May magic hands yan. So, ayan. Hindi ako magsashop ngayon kasi pupunta ako sa PICC. Kasi graduation ng aking unang engineer. Unang engineer sa pamilya, sa clan. Makakatulong to sa ating autorans. Automotive engineering. Diba? May katabi ko dito yung aking ex. Dito na kami sa PICC para sa graduation ni Engineer Russell de la Merced. Mga kapatid, masaya tayo. Siyempre, may mga papalit sa atin sa ating pagpapatuloy dyan sa autorans. Dahil ito, engineer na naman to. Engineer kung panganay ko. Ang susunod dito, mechanical engineer. Ito si Kuya Russell, industrial engineer. Susunod si Roland, mechanical engineer. Yung nga lang, yung sumunod doon, architecture naman ang kinukuha. Pero yung bunso, si Sargento, mechanical engineer din ang gusto niya. Kaya yung ating autorans ay mapupuno ng mga engineers, pati mga pinsa nila, mga kaibigan nila. Sama-sama tayo, palakihin natin yung ating mga pangarap. O yan mga kapatid. Siyempre, hindi mawala yung picture-picture. O yan. Picture-picture kasama itong aking mechanical engineer. Next year siya naman mga kapatid. O. Tapos ngayon si Kuya, industrial. Sila ang magtutuloy kung ano yung ating mga nasimulan. Ayan, talagang wala nang atrasan to kasi ito talaga nag-aral. Mga inhinyero at TIP pa. Diba? Ayan, si Roland to. So siyempre, yung ating graduate, masaya yan. Mga kapatid niya. Russell Roy, A. de la Merced. Fiona May, C. de Malata, cum laude. Nag-graduate din. Nakatapos din.